Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagaaning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, "Maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi sa kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya." "Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin?" Sumagot sila, "Magsaliksikat makakita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Huling araw para sa ika-4 na linggo dahil bukas ay papasok na tayo ulit sa ika-5 linggong ng Kwaresma. At sa puntong ito, atin po muling kilalanin ang poong Jesus Nazareno at ano ang kanyang ginagawa at kayang gawin, patunayan sa ating lahat upang tayo po ay talagang makumbinsi rin na manalig at kilalanin kung sino si Jesus. Dahil minsan po sa ating mga Katoliko, hindi sapat o hindi nangangahulugan na dahil tayo ay nagsisimba, ay lubusan na nating kinikilala at tinatanggap ang poong Jesus Nazareno. Kadalasan, marami sa atin ay naririto dahil lamang sa paniniwala sa mapaghimalang imahin ng poong Jesus Nazareno. Pero higit po dyan yung paanyaya sa atin. Huwag lang maiwan sa himala, huwag lang maiwan sa imahin, kundi tuluyan talaga natin at lubusang matanggap si Jesus. At mangyayari lang yan kung atin po siyang kikilalanin. Balikan po natin ang ilan sa mga ipinahayag sa Ebanghelyo natin
sa linggong ito. Nung Lunes, mayroon pong kwento ng isang lalaki na kanyang pinagaling. 38 years nang may sakit ang lalaking ito at wala sino man ang nagmamagandang loob o tumutulong sa kanya, maliban na lamang nang dumating si Jesus at sa kanyang salita lang. Hindi na kinakailangan na pumunta doon sa tubig, doon sa may portiko yung lalaki, dahil ang tinanong lang ni Jesus doon sa lalaki, gusto mo bang gumaling? At ito rin yung sinasabi sa ating lahat ngayon. Baka po, no? Ito yung mensahe na kailangan mong marinig. Gusto mo bang gumaling? Depende sa sagot po ninyo. Pero ngayon, sinasabi ni Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Ito rin po yung isang kwento, no, na kung saan meron pong isang pinuno, no, ng templo na nagsadya kay Jesus para sa kanyang anak. Nung Martes naman, ito po yung nauna kong kinikwento kanina, no, na isang lalaki na mayroon pong sakit at wala sino man ang tumutulong sa kanya. Pero nung dumating si Jesus, sinabi niya, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka na. Kung maalala niyo po yung madalas nating sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi lang tayo pwedeng tumunganga, hindi lang tayo pwedeng basta uupo lang dito, tatayo, ahawak sa imahin, kailangan mong kumilos. Kung gusto mong magkaroon ng mas magandang kinabukasan, tumindig ka, lumakad ka, para magawa mo naman yung iyong bahagi. Nung Miyerkules, ang sabi ni Jesus, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yung salita ni Jesus ay nagbibigay ng buhay, hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Hindi lang basta mahabang buhay ang ating pong hinahangad. Hindi lang basta mahabang buhay ang nais ni Jesus, kundi buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya sana po, no? Kaya binabalikan ko ang ilang mga salita ni Jesus sa buong linggong ito upang meron tayong panghawakan. Meron tayong pwedeng paghugutan. Mahirap yung hugot lang tayo ng hugot sa ating karanasan, lalo na yung mga mapapait na karanasan, doon tayo laging humuhugot at nakakalimutan natin humugot sa mga salita na magbibigay sigla naman sa atin, magbibigay ng buhay sa atin. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Jesus, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ayaw kilalanin si Jesus, ayaw tanggapin si Jesus. Kung nalalaman lang natin kung ano talaga ang maidudulot ng pagtanggap natin kay Jesus. Kahapon po, Biyernes, muling ipinakilala ni Jesus kung saan siya nanggaling, kung sino ang nagsugo sa kanya. Ang sabi niya, ang totoo, no, with a capital T, ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. So bakit ganito ka-powerful na salita lang ni Jesus nangyayari kapag sinabi niya? Pag sinabi niyang gagaling ka, gagaling ka. Kapag sinabi niyang pinapatawad ka na, pinapatawad ka na. Paano nangyayari ito? Dahil sa ipinahayag sa atin ngayon, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito ang Mesiyas. Pag sinabing Mesiyas, ito ang tagapagligtas natin, ang tagapagtanggol natin. Ay imagine niyo na lang, no? Ito ang gustong gawin ng Diyos
para sa bawat isa sa atin. Pero yung kalayaan na siya ay tanggapin, nasa sa atin pa rin po yan. At tandaan natin mabuting, hindi po magiging kawalan sa Diyos, hindi kawalan sa poong Jesus Nazareno kung siya ay hindi natin tanggapin at kilalanin. Napakalaking kawalan sa tao ang siya ay hindi kilalanin ni Jesus, lalo na pagdating ng araw na tayo po ay kakatok sa pintuan ng langit at sasabihan tayong hindi tayo nakikilala. Kaya dito pa lang, nawa, sa pagpapatuloy natin ng ating pamamanata, pagdidibosyon, sa pagtsatsaga natin na makapunta sa dambanang ito ng Poong Nazareno, ay patuloy natin na hingin yung grasya na maging malawak ang ating kaisipan, ang ating pangunawa, na higit pa sa inihingi mo ang nais na ihandog ng Poong Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Higit pa sa inaakala mong makapagpapasaya sa iyo. Higit pa sa inaasam mo ang nais na ialok o ialay ng Poong Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Dahil ganyan tayo kahalaga, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen.